Pinagsasabihan na nga ako ni mama na magpa-change oil na kasi yung odometer ng kotse ko nasa mahigit 30,800 km na din. Every 10,000 km kasi kailangan ko nang magpa-change oil tapos may sobra pang ang 800 km. Ngayon nga lang din ako nagkaroon ng time na magpa-change oil kasi nanggaling pa ako ng Bataan tsaka ng Pampanga. Tapos mamaya nga after neto, didiretso pa ako ng Cardinal kasi si mama meron pang follow-up check-up. Ayan, pa 30,900 km na nga din yung tinakbo neto kaya ayan, dali-dali na rin kagad akong dumiretso dito sa may Toyota Taytay. Nandito nga lahat ng record ko kasi dito naman talaga ako laging nagpapa-change oil. Sinuwerte pa nga ako dito kasi kahit hapon tinanggap pa ako sa walk-in kahit wala naman akong appointment. Tapos while waiting nga sa may pila, naisip ko na i-check muna yung interior netong Vios na hybrid. Sobrang dami ko na rin kasing nakikita neto sa kalsada tapos sobrang ganda nga rin ng exterior. Lalo na nga rin dito sa may interior, sobrang spacious din. Pasabog nga to kasi ayan dito sa may pinto meron pang cup holder. Pagka-check ko nga sa may presyo, ayan nasa 1.2 million pala yung halaga nito. Pero for sure naman ako na once na bumili ka ng hybrid na kotse, sobrang laki rin talaga ng titipirin mo. Hindi talaga to malakas sa gas tapos worth it pa kasi wala siyang coding. Exempted talaga siya sa lahat kaya perfect din talaga. Tapos yan, upon inspection nga, lahat naman daw ng ilaw ng kotse gumagana pa. Pati yung busina, pati yung wiper. Yung coolant nga okay pa naman daw, pati yung windshield washer fluid. Okay pa nga din daw yung brake fluid, pati yung transmission oil. Tapos ang sabi nga sa akin ni Sir Alan, pagbalik ko daw para sa next change oil, papalitan na rin daw yung air filter. Tapos sa aircon filter, okay pa naman daw siya. Tapos yung brake pad nga daw netong kotse, nasa 9.2 mm pa. Nakapag tire rotate na nga rin daw sila, ibig sabihin yung dalawang gulong sa likod nilipat na sa harap, tapos yung dalawang gulong naman sa harap nilipat sa likod. Mas mabilis daw kasing numinipis yung gulong sa harap kasi kapag nagbe-brake, lahat ng bigat na pupunta sa harap. Kaya ang ginawa nila, nag-tire rotate para daw balance yung gulong. Sir Alan. Ayan, may kasama na nga rin tong car wash. Tapos ang galing nga kasi sabi ni Sir Alan, tinanggal na daw niya lahat ng mga acid rain dito sa mga salamin. Eh di ba nga walang tigil yung ulan kaya yung kotse kawawa din. Ayan, smooth na nga ulit siya gamitin. Tapos yung aircon nga napansin ko na mas lalo pang lumakas. After nga ayan, dumiretso na rin kagad kami dito sa may Cardinal Santos Medical Center. Dito lang banda sa may Green Hills. Dito nga may follow-up check-up sila mama. Tapos sabi ko nga mag-grab na lang sila pa uwi kasi ako meron pang laro ng volleyball sa Bulacan. Sabi ko nga after ng check-up nila, tawagan na lang nila ako para ibubuk ko na lang sila ng kotse pa uwi ng bahay. May nag-invite kasi sa amin maglaro ng volleyball sa Malolos, Bulacan. Tapos doon nga yun banda sa may Pinagbakahan. Ayan, kasama ko pa rin nga si Tembong. Tapos dinaanan muna namin along the way si Jam. Kaming tatlo ngayon na-invite na maglaro dito sa Pinagbakahan. Tapos ayan, pagkarating nga, nagpalit na rin kagad kami ng damit. Shuffle game nga pala to, tsaka papawis lang din. Sobrang boring kasi talaga sa bahay. Tapos 3 araw na rin kaming di nakakapaglaro ng volleyball. Ako kasi kapag nagpapahinga sa bahay, mas lalong sumasakit yung katawan. Tapos kapag nga naglalaro ko ng volleyball, nawawala yung sakit ng katawan ko. Baliktad nga 'di ba, pero minsan ganun talaga yung nararamdaman ko. Kaya minsan kapag nakahiga lang ako sa bahay, madalas talagang naghahanap ako ng laro ng volleyball sa labas. Fantasy nga rin namin ngayon na maglaro ng volleyball sa ibang court, tsaka fantasy rin namin na makakita ng ibang mga players. Medyo nakakasawa din kasi talaga kapag paulit-ulit yung mga players na nakakalaro mo. Mas okay din kapag dumadayo kasi mas lumalawak din yung connection mo sa laro ng volleyball.